Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan lit. Judge Gina, Let's get lit. instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge yan. Okay guys, eto na. Katatapos lang natin ma-review or reviewin yung battle ni Vicente at ni Dats. Ngayon naman, proceed tayo sa makakalaban niya, kung sino man yung mananalo dito. Yun yung makakalaban ni Vicente, pero sa pagkakaalam ko, si Cerces ang nag-advance dito. And curious ako kung anong klaseng battle yung nangyari. Kasi para sa akin, style clash to eh. Jezu na more on comedy, pero syempre kaya niya pa rin tumechnical. Alam ko, napanood ko yung Jezu vs Da Vinci eh. Napanood ko yun, puta. Doon ko unang napanood si Jezu. Tapos si Cerces naman more on technical. And kontrapelo yung nila, yung estilo. And yun nga, gaya nga nasabi ko, style clash. Tignan natin kung ano yung magiging mas effective sa gabi na to. Sino yung mas ahead, sino yung mas may maraming punchline na tumatama sa bawat isa, sino yung may maayos na setup para sa punchline, sino yung may maraming haymakers, ganun eh. Yun yung mga titignan natin. Since para sa akin, on paper, style clash to. Pero syempre, depende pa rin kay Cerces kung papasok siya sa estilo ni Jesu para patunayan na kaya niyang talunin si Jesu sa ganong estilo, or ganon din si Jesu na papasok ba siya sa estilo ni Cerces para indirect sabihin na kaya kitang sabayan sa ganitong estilo at talunin sa ganitong estilo. Diba? So, that's the question. So, yun. Di ko na rin patatagalin to. Cerces vs Jesu, umpisa na natin to. So, game. Cerces, unang barbara kay Cerces, one of tournament Game, 6. game. FRB, let's go! Check! Check. Check! Check! Tambod ni Manda na albino na pinaglihi kay K-Ram. Madalas yan naka-shades. Parang si Taguro. Nung tinamaan na ng ray gun, kaya sa lapag na pupulutin tong may karera na sumemplang. Tila sa crossing tumawid. Nung di pa naka-red light, yung sarili di napigil, umabante kaagad. Tong nagnanais na mauuna talaga. Rekta sa ama, sa anak, ng putang ina ka. Jesu, Kristo, mamukha mo, hindi to sabungan. Second round na pala ng 1-up. Rayan, ba't binigyan mo akong laruan? Sa bobong batukan, ako ang pinaka-demonyo na rapper. Yun ang sabi niya kay Grim. Tapos ang sumunod na linya, yung lolo niyang kalbo, bibigyan mo lang ng gel. Puta, wag dahil! Kung ikukumpara sa akin, magmumukha ka lang anghel. Ako dito yung pangit na mabaho, mukha din kriminal. Kung gusto mo subukan aking tikas, sa akin iparanas yung ginawa mo sa iba na pamimisikal. Pero wag na, balikan na lang natin yung lolo na kalbo na bibigyan niya nga ng gel. Pansin niyo ba yung skema? Medyo pamilyar. Pumiplik bars. Sa reaction ng mga bobo, halatadong sabik siya, nagbaba ng quality ng sulat para lamang mapansin. Pwes ako, magbababa ng salawal para kumantot ng iyong pamangkin. Kaya kung sa tingin mo, sapat na Gago. kaupalan mong angkin, kulang pa. Kasi nagawa mo nga mag-sorry nung nakabanggaan mo si Prince, tang ina. Kupal ba si boss? Hindi, kasi nagagawa niya pang mag-sorry. Pero kung gusto mong maging kupal na legit, mag-seminar ka dun sa Tonsi. At kung magkakaroon ng Gago. orgy, yung tipong 4 na babae tapos solo lang si Lodi, yung susunod na mangyayari, puta di nakakabogli.
Kasi yung 4 na babae naka-strap on. Tapos ikaw yung sinisibak sa Kodli. Record niya Gago. sa FRBL. Puta mala MJ kasi 2-3. Kaya sure, magpe-fade away. Pangarap mo na magkampiyon pagkat sa akin makukobi. Edad ko pati itsura. Aminado na pang-otits. Pero dito sa mga bago, magsisilbi pa rin balakid tila King James na sa 40s. Time? Para Jesu eh. Ano sabi ko kanina? Technical, si Cerces versus Jesu na comedy. And, sino yung mas epektibo? Sino yung may mas maraming haymakers, punchline? Ayun yung sinabi ko sa inyo bago tayo mag-start. And, sa tingin ko, sa round 2 ni Cerces, more on technical siya doon. Gumamit siya ng mga references na hindi madaling ma-absorb, 'di ba? Hindi masyadong nare-reactan or sabihin nating natutulugan, 'di ba? Pero kung papakinggan niyo naman ng mabuti, may may punto eh. Pero yun nga, tournament, and para sa akin, I think better na gumamit ng maging creative sa ganitong klaseng tournament. And ang hirap nung round 1 ni Cerces eh. Real talk, no? Ang hirap nung round 1 niya kasi di mo alam kung paano mo siya pupuntasan doon. Real talk, sa akin lang naman. Para sa akin lang naman. Para sa akin kasi pwede niyang pwedeng ispit ni Cerces yun sa kahit hindi si Jesu yung kalaban niya eh. 'Di ba? So, feeling ko yung hindi siya ganoon ka-direkta. Feeling ko hindi rin siya ganoon kabibigat na yung mga lines hindi ganoon kabigat for Jesu. 'Di ba? So, hang muna natin yung round 1 ni Cerces dito. Pakinggan muna natin si Jesu. So, game. Let's go! Nagdo-double click yung mouse ko. Wait lang, guys. Game. Sorry. Nagdo-double click tapos lumalaki yung yung YouTube. Yo! Game. Bago ko bitawan yung mga pandagok ko na multi, mag-ingay muna ang lahat para dito sa tanod na jumuti. Umpisa pa lang. 'Di ba? So tama tayo ng doon ng kahit paano tama tayo ng naging prediction na magiging style clash nga to, technical versus comedy. And yun, nakita nyo naman, napatunayan naman natin, umpisa pa lang ng round ni Jesu, may jokes na kagad. Para dito sa tanod na jumuti. Gago. Game! Ang tanda mo na, tatay! Parang ihihimlay na yung itsura. Huwag ka nang sumabay, malapit ka nang mamatay at hinihintay ka na ng tahuna. Tumanda na sa kultura. Mukhang grand pa sa Columbia. Sobrang tagal mo ng tao, Cerces. Yung PhilHealth mo, puno na. Halatang halata sa mukha na ang tagal niya na namumuhay. Ang patunay, naabutan niya yung rainbow, 2 pa lang yung kulay. Seryoso? Ba't ayaw mo pa kami iwan dito? Ano pa bang gusto mo makuha na respeto? Patunayan sa lahat, isa kang alamat, gawan ka ng aklat, ikaw yung kwento. Maghanap ka nga ng kaedaran mo dito. Wala kang kapareho. Rapper ka na, tangina ka, di pa kumpleto yung alpabeto. Tito! Iba na yung galawan namin ngayon dito. Gago. Maselan na kami magsulat maski sa metro. Mitikuloso na lahat, di na uubra yung kalidad ng mga rebat noon ni Delo. Di na uubra yung lyrics mo ditong Happy birthday in heaven. Gago, walang ganon.
Tangina ng kanta mo, Cerces. Sound trip ng mga mason. Sound trip ng mga mason. Tanginan to, nag-music video sa sementeryo. Pil na pil maging rapper, nakabihis pang lungsod. Akala tuloy ng ibang tao, vlogger na naglilinis ng puntod. Hoy bugnot. Yung kanta mong yon, inalay mo sa tito mong pulis na mabangis. Mabangis? Mabangis ba yung bangkay na pantay paa? Paano naging mabangis yung tito mong pulis kung kailan tinaasan yung sahod nila, patay na siya? Mabangis? Gago. Mabangis ba yun? Yung pamangkin niya nga nagmi-music video sa sementeryo. Tapos kinantahan mo pa ng happy birthday in heaven? Sigurado ka bang nasa heaven yun, hindi kasama ng demonyo? Malas mong nahanapan kita ng butas at detalye na pang lunod. Pinsala ko ngayon, wala nang lunas. Mas grabe sa bangungot, kaya rest in peace sa tito mong pulis. Siya'y akin pang nabunot, yung pinagmamayabang mo sa aming mabangis, andun, kinain na ng uod. Kaya kitang sabayan sa porteng animalan, pag umipon ng enerhiya, mas doble pa sa sayan, kaya shout out sa mga kabataan dyan. Maanong ulam? Yan yung tanong nyo dyan. Yung buto ng tito niya nandun sa sementeryo, pakuluan nyo na lang. Gago. Walang ba na, Celsius? Let's go! Sira ulong ano to? Jesu to. Okay. Meron naman na akong boto dito. 'Di ba? May boto na ako dito, pero wait lang, check natin. Yung okay, malayo pa. Okay, may boto na ako dito. Pero baka wala akong maging kaparehas. Kasi baka yung iba ibigay kay Jesu yung round 1. Hindi ko ibibigay kay Jesu yung round 1, guys. Ibibigay ko ng tabla to. Bakit? Unang-una, magkaiba sila ng estilo at hindi mo, para sa akin, hindi ko makitaan ng ng difference. 'Di ba? I mean, hindi ko makitaan ng ng similarities kung saan doon natin sila doon yun yung magiging basis natin. Halimbawa, nag-jokes din si Cerces. So, jokes versus joke 'yon. Pagpapantay natin 'yon kung sino mas lamang. Or sabihin natin si Jason nag-technical. Pagpapantayin din natin 'yan. So, tingnan natin kung sino mas lamang. Yun yung hinahanap ko, yung similarities ng round 1 nila both. Pero, yun nga. Bigyan ko kayo ng magandang clarification dito sa round na to kung bakit bibigay ko ng tabla. So, round 1 ni Cerces, nag-stick si Cerces sa estilo niya na technical, and para sa akin okay naman yun, pero yun nga, medyo hindi ganon ka-absorbable yung mga references, yung mga angles na ginamit niya for Jesu. Hindi hindi, sige, para mabilis na lang, para maintindihan din ng lahat. Tawag dito. Most of his lines ni Cerces sa round 1 natutulugan eh. 'Di ba? Pero kung papakinggan niyo na mabuti, may mga punto 'yon. And hindi ko na iisa-isahin. So, at some point effective naman yung iba. Pero madalas or yung karamihan, to be honest, hindi ko rin siya ma-breakdown, hindi ko rin siya maintindihan, hindi ko ma-absorb yung iba. So, feeling ko hindi ganoon kabigat, hindi ganoon kadirekta yung mga suntok ni Cerces para kay Jesu. Yon. Round 1 ni Jesu, hindi nagtuloy-tuloy. Bigyan natin ng 7 points si Cerces doon. Jesu, akala ko magtutuloy-tuloy na. Ang ganda ng umpisa niya eh, 'di ba? Bago tayo mag-umpisa yung duty, yung yung tanod na nag-duty ngayon. So, palakpakan. So, 'di ba? Umpisa pa lang kinuha na ni Jesu yung crowd. So, advantage kasi naging effective siya sa unang
spit niya. Then pagpasok niya sa pinakasulat niya, effective pa rin. 'Di ba? Effective pa rin. Comedy, 'di ba? Direkta. 'Yun yung pinagkaiba rin. Direkta si Jesu. Pero unti-unting nawawala eh. Kung na-feel niyo 'yon, at some point parang nawala si Jesu ng konti pero nahugot naman niya ulit. 'Di ba? Possible nga, sabi ko nga sa inyo, baka karamihan ibigay kay Jesu yung round 1 since sobrang effective niya. Pero para sa akin, na-feel ko kasi yung paunti-unting paunti-unting pagkawala nung enerhiya nung performance, yung stage presence, 'di ba? Unti-unting nawawala. Tapos yung references niya na ginamit, hindi niya masyadong na-deliver yun ng convincing about dun sa tito, yung police na mabangis. Hindi siya ganoon ka convincing kung paano niya dineliver. Pero yung jokes itself, sobrang solid nun. And akala ko nga magtutuloy-tuloy yun. Kasi if ever magtuloy-tuloy yung ganong performance level ni Jesu from start to finish, kasi naging opener niya yung duty something 'di ba? Pagpasok niya effective pa rin, pero yun nga, unti-unting nawawala yun. So that's it. Gusto kong ibigay kay Jesu yung round 1, pero mahirap kasi props kay Cerces malinis niya na perform. Medyo hindi lang ganun kabigat yung mga punto niya. Kay Jesu naman, ang ganda ng opener, effective jokes, pero unti-unting nawawala. Tapos may at some point nawala siya ng konting-konti lang, pero nakahabol. 'Di ba? So it's either Jesu or Tai, pero nakapag-decide ako na ibibigay ko muna ng tabla yon kasi parehas silang naging malakas kahit papano sa round 1. Effective sa round 1 nag-stick si Cerces sa estilo niya. Sa round 1 din ni Jesu nag-stick rin siya sa estilo niya. So tignan natin sa rounds 2 and 3 kung ano yung magiging adjustment nila both ng sulat nila. Pero round 1 bigay ko ng tabla yon. Tabla muna yon. Okay? Gets? Round 2. Tiyo yun. Pinakinggan mo ba? Sabi ko, rest in peace sa tiyo mong pulis, mabangis. Paano ko naging tiyo yun? Bobong puta. 2 buwan preparation, di mo nakuha yun. Puta. Mukhang tomboy na nag-diet pero real talk bakla. Kabisado niya si Rayan kung may brief ba o wala. Gago. Si Prince, tuwing alas 4 tumatae. Pati ngayon alam niya. Gangsta shit ng puta. Pero sa CR tumatambay, goddammit, sagwa. Pag naiwan sa tahanan, pumu-Pornhub, kasunod nun alam na. Kaso di siya nagdidildo. Sa puwit niya, ang kumakasya sagwan. Kaya sa mga miyembro dyan ng frat, pakitago na yung padel. Baka may paluan kayong bago, makahawak pa ng tae. Maluwag na yung puwit mo. Oo, sobrang grabe. Sobrang luwag niyan. Diyan na nagtatago mga wanted dun sa krame at sa kalaban. Kanyang sinasabi na mas pogi siya palagi. Tapos ang nangyayari, ayun, tinatalo siya ng pangit. Kasi anong tingin mo sa eksena? Pageant na sa mukha na nakabase. Kung ganun man, di sana nung ahon, si Vitrum na naghari. Si Abra, goat na sarap battle, at si Marian Rivera, sayo na nagpalahi. Kaso hindi. Ang totoo, pagiging pogi mo, isang malaki na feeling. Abnoy ka lang talaga. Produkto ka ng inbreed. May laban yan sa Motus, yung sarili kinalaban, tila sa mirror dumunggol. Jesu versus Choi Fox. Bakbakan ng mga patpatin na pulpol. Sa sobrang payat nyo, parang pinag-espada. Yung mga titi ng unggoy, uuwi na may tungkod o di kaya doon na sa puntod, ihahatid ka na ng karo na may senti na tugtog. Cause of death, binadibag siya ng batas. Na konti lamang yung bulbol. Sa semifinals, hindi na rin yan tutungtong. Pero pangako, magtatapos yan sa tuktok ng bundok ng Kalbaryo. Kaso lang, sa kamay niya at paa may pakong mapupukpok. Anak ng Diyos, anak ng Lord. Pero hindi sinasamba. Pero niluluhuran naman yan ng mga kapwa niya bakla. Kaya malamang sa malamang, idol niyan si Krega.
Real talk, hindi ito biruan. Oo, idol niyan si Krega, basta usapan, higupan. At humihigop yan ng usok, magkaamat. Tangi niyang mithi, kaya sa akin magpasalamat sa biso mo ay nakatipid. Kasi 2 rounds ka ng sapul sa akin, di ka pa niyan sumisindi. Ganun pa rin, no? Ganun pa rin yung ano, yung approach ni Xerxes sa ano na to, sa round na to. Technical pa rin, more on technical pa rin yung approach niya. Although may konting alam mo, may sundot. May sundot ng joke. Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Okay, shoutout sa akin. Okay. Tapos na in-edit ko. So, game. Balik tayo. Proceed tayo. Saan na ako? Nawala tuloy ako. Nadista ako kay M-Site. Ayun. Round 2 ni Xerxes. Ganun pa rin eh. Ganun pa rin yung approach. Although may konting mga jokes sa umpisa. Pero kung paano niya dinideliver yung jokes, parang ano eh. Kung paano niya dinideliver yung mga technical na linya niya eh. So parang hindi nagiging joke yung dating nun. Although yes, na may nangingiti, may napapatawa. Pero iba pa rin kapag yung pagkaka-deliver mo dun sa joke na linya is nakakatawa rin na delivery, di ba? So magkaiba 'yon. Actually, yun lang yung masasabi ko eh. Same approach eh. Same approach yung 1 and 2 ni Xerxes. Di ba? More on technicals pa rin talaga ang pinaka naging highlight dito. So, I think we'll go to Jesu na sa round 2. So, game. Banat, Jesu, let's go! Yo! Alam nyo ba, may mga hawak na player to si Oma. Kuplings basketball. Mga grupo ng kabataan na halos magtotropa. Kaysa nga naman ma-addict sa Dota o matuto magdroga, tuturuan niya na lang at tututukan ng sobra. At pag yung bata marunong na mag-dribble nang di na iiwanan yung bola, si Tito ilalabas yung dimple, sabay liligawan yung lola. Malupit! Di ba coach ka din ng anak mo? Pag pumupunta ng court, mayroong pambit-bit na taho. Nung tinuruan niya yung anak niya sa awa ng Diyos, ayun, mukha ng autistic maglaro. Nagdi-dribble na kaganto, pilantik, kaya lagi silang tampak. Alam mo naman kasing Barbie yung anak mo, ba't pinipilit mo maging Jack? Alam ko, yung mga angle na to di mo inaasahan at mas lalong di ka handa. Alam ko din, nagtataka ka kung paano ko to nalaman at ngayon malalaman na din na madla. Pero tanggapin mo na lang ang kapalaran, wala ka nang magagawa sa katotohanang mapakla. Kailangan mo nang masanay, Xerxes, para kang si Glock 9, yung anak mo, bakla. Bakla yung anak mo! At pag lumaki na yon, matututo pa. Angas-angas mo dito, nagmumura, at pag tumanda na yung anak mong bakla, makikita mo siya, tsumutsupa. Makikita mo siya, tsumutsupa. Total parehas kayo ni Glock 9 na mahilig sa may malaperenang ratbu. Pakiusapan mo siya, gumawa kayo ng Serena Part 2, fuck you. Anong gagawin mo sa akin? Mamamain? Papatunayan mas kupal ka sa ganto? Okay lang, matigas naman puso ko, di naman ako pusong binabae tulad ng anak mo. Bakla yung anak, bakla yung anak, bakla yung anak. Pero maiba, ganito yung mga matatandang umiinom ng gin bulag sa tangali eh. Yung pag-uwi, binubugbog yung asawa, parang di na naawa. Yung lasing na lasing, pupunta sa kwarto, kala mo matutulog, yun pala, manghihipo ng bata. Kwinento sa akin ni Kilua. Gago. Kwinento sa akin ni Kilua. Gago. Apo mo daw, napakabata pa, grabing trauma inabot. Yung batang inosente, natakot. Sa leeg, kinagat ng langgam, sa pepe mo kinamot. Take note, 5 years old pa lang po yung bata. Pero madalas niya nang kinakatsi.
Nakatira sila sa Cluster A47, Everlasting, Quezon City, Payatas B. Gago. Napakabata pa ng apo mo para molestyahin, Serses, kinaya mo yun? Tinitimplahan mo pa ng dede, pag nakatalikod yung nanay, ilalabas mo yung burat mo, kunwari, chupon. Gago. Ingat-ingat ka, lolo. Mabigat yung kaso na yan sa oblo. Kung patay na kasi asawa mo, magjakol ka na lang, wag ka na manonood ng porno. Wag ka na manonood ng porno at sige, ituloy mo lang. Total, wala kang kadala-dala. Tinawag na rin naman kita sa Station 6, dadamputin ka na maya-maya. Kaya shoutout sa apo niyang si Shirley May Cruz Angulo. At pati na din sa mama niya. Puntahan nyo na lang si Lolo Serses, nandun siya sa kulungan, katabi ni Mayor naglalaba. Isa lang anak ko nandun sa Rizal ngayon, Raam 2025 player ng basketball. 5 yung... Okay. Tanga na, nahihirapan ako sa sa battle na to kung paano ko siya i-judge. Magkaiba ng estilo at para sa akin pareha silang nagiging putahin na. Ang hirap, real talk. Nahihirapan akong bigyan explanation to. Ulitin ko lang hindi mo pwedeng para sa akin, preference ko. Hindi mo pwedeng i-judge yung magkaibang estilo. Serses na more on technicals, Jesu na more on comedy. 'Di ba? Kasi kung i-judge mo siya sa effectivity. Ito, explain ko lang Explain ko sa inyo. Kung i-judge mo siya sa effectivity, syempre lamang ang comedy doon. Kasi syempre, mas nasasakyan ng crowd, ng tao, ng nakikinig, ng nanonood, yung comedy So, kung in terms of comedy, lalamang ang comedy, in terms of, mga jokes, lamang yung comedy na estilo. Pero syempre, on the other hand, if mag-base ka naman sa mga punto, sa linis ng latag, lyricism, technicalities, 'di ba? Kung doon ka naman mag-base, makikita mo na mabigat yung punto niya, 'di ba? Mabigat yung punto niya sa round na to. And na natabunan yung ganitong estilo or ganitong jokes, pwede mo rin tignan yun 'di ba? Sabihin natin, uy, tangina, solid yung punto niya doon solid din yung jokes niya doon pwede mo siyang pagbalansehin, 'di ba? Pero sa laban na to, para sa akin hindi sila naka-A game 'di ba? Alam ko may mas malakas pa na Serses. Alam ko may mga kaya pang isulat si Serses, kaya pa ni Serses nang mag-perform or mag-spit ng mas mabibigat na linya na punto para sa sa battle na to. Ganun din kay Jesu, alam ko kaya niya pa ng mas malinis na performance, kaya niyang technical, kaya niyang maging kaya niyang pagsabayin yung estilo na yun technicals tsaka mga jokes, kaya niya yun. Yun nga sabi ko, napanood ko yung laban niya kay Da Vinci. Grabing Jesu yun. Diba? Kaya niya maging well-rounded. So the question is, bakit ganito lang yung performance ng dalawang MC? Kasi knowing them, alam ko kaya nilang mag-exceed sa ina-expect ko. Diba? So ang hirap ng round 1, actually, sabi ko nga pwedeng Jesu yung round 1, depende sa sa preference ng judge. Ako, sabi ko nga dalawa yung boto ko doon, pwedeng kay Jesu or pwedeng tie. So pinili ko na lang na tie yon kasi yun nga, naging pababa yung performance ni Jesu Naging ang ganda ng umpisa niya, ang ganda nung opener niya, pagpasok sa sulat ang ganda rin, effective pa rin, pero unti-unting nawawala yung energy niya doon at medyo nawala pa siya ng konti lang naman, pero nahabol niya kahit papaano. So most of the judges siguro
ibibigay kay Jesu yung round 1. Pero ayokong i-disregard or i-discredit yung performance ni Xerxes na technical. 'Di ba? Magaling si Xerxes doon, pero ang sa akin lang is nakulangan lang siya ng creativity, ng mas mabigat na angulo, punto. Yun lang yung nakita ko doon. So tinabla ko muna para maging fair kasi kapag binigay ko kay Jesu yung round 1, yun ay magiging basis natin sa second and third round, 'di ba? Na effective si Jesu sa sa estilo na to. Si Xerxes hindi siya estilo sa hindi effective si Xerxes sa ganitong estilo. So kung ibibigay natin kay Jesu yung round 1, yun ay magiging highlight ng battle na to. Effective si Jesu, si Xerxes hindi. So all 3 rounds pwedeng ibigay kay Jesu. So ayoko maging ganun yung judgment ko sa ganitong klaseng battle. Kasi yun nga, style clash. So I think round 1 better na itabla yon. Round 2, same approach, same kind of pretense yung pinarinig sa atin ni Xerxes. Although may konting joke, pero sabi ko nga, the way he delivered those jokes lines, hindi siya ganun ka-epektibo. Kung paano niya ini-spit yung mga technical na linya niya, ganun niya ini-spit yung jokes niya. Kaya hindi masyadong joke yung dating. 'Di ba? Round 2 naman ni Jesu, slow start. Sabi ko, ito na siguro yung chance, or ito na siguro yung pinakamalinaw na reason kung bakit ko ibibigay kay Xerxes yung round 2. Pero ginapang ni Jesu yon, guys. Ginapang ni Jesu yun hanggang sa pumasok sa yung actually nakuha ni Jesu yung momentum niya dun sa dinami niya si Kilua. Kinuwento sa akin ni Kilua yung ganito. Nagising yung crowd doon. And ako personally, nagustuhan ko rin kung paano niya pinasok si Kilua sa verse niya. Kaya nakakatawa yun. Doon nakakatawa yun. So, yun. Slow start si Jesu sa round 1, pero ginapang niya yon, hinabol niya yon, naging effective siya sa second half. Tinapos niya din ng maayos, na malinis. So, round 2, tabla pa rin yun para sa akin. 1 and 2 ni Xerxes, same approach. 1 and 2 ni Jesu, same approach. Baliktad lang. Yung round 1 ni Jesu, malakas yung umpisa niya, pababa. Kaya sa round 2 naman ni Jesu, mahina yung umpisa niya, palakas. So, magkaiba lang. Baliktad lang. Si Xerxes same. So, round 1 and 2, tabla yun para sa akin. So, ulitin ko lang, ayokong i-judge to sa effectivity. Kasi, kung titignan natin yung effectivity, first 2 rounds para sa akin, bibigay na natin kay Jesu yun. Diba? Jesu kasi, mas effective si Jesu. Mas na-absorb yung mga bara niya. Diba? Tama naman eh. Comedy, mas na-absorb yun. Pero, battle rap to, tournament to, kailangan natin ng mas maayos na judgment sa bawat battle. And sa tingin ko, hindi enough yung effectivity kapag style clash yung battle. Pwede mong ibigay yung category na effectivity, na mag-base ka sa effectivity kapag parehas sila ng estilo. Halimbawa, Jesu versus sabihin natin Xerxes versus Da Vinci. Parehas silang technical. So, ang magiging basis mo doon para malaman mo kung sino yung lumalamang doon, titignan mo kung sino yung mas effective. 'Di ba? So, ganun. Pero sa ganitong klaseng battle na style clash, technical versus comedy, hindi mo pwedeng ibigay yung category na effectivity kasi yun nga, mas masasakyan ng tao yung comedy, 'di ba? Kaysa sa technical, karamihan. Hindi ko naman sinasabi na lahat, pero karamihan magiging ganon. So ako ayoko ng ganong judgment kasi unbalanced 'yun eh. 'Di ba? Unbalanced 'yan. So 1 and 2 para sa akin tabla. So sana naintindihan niyo yung explanation ko. Gusto ko lang maging transparent sa inyo, 'di ba? So 'yun. Round 3 na ba? Round 3. 1 and 2 tie. 14 points. Parehas. Round 3, deciding. Isa lang anak ko nandun sa Rizal ngayon, Raam 2025 player ng basketball. 5 yung player ng couplings doon, nagre-represent ang Cavite City. Wala pa ako nga po, isa lang yung anak ko doon, 17 anyos. Paano magkakapupong putang inang ko? What the fuck?
Papanisin niya raw. Mga MC nakasali. Papanisin niya lang. Kasi di niya kaya na makain. Papanisin mo to. Paano? Lalawayan, kakamayin. Ba't di na lang umamin na nasa bahaghari ka na rin kung si Balasik nagbayad pa na... Ganda nun. Okay, opener ni Cerces na ano ko dun. Na gandaan ako dun sa kung paano niya binreakdown yung linya ni ni Jesu na papanisin lahat ng kasali, paano mo papanisin, lalawayan, kakamayin, di ba? Angas lang nun. So para sa akin naging okay na linya 'yon para sa akin. Papanisin mo to. Paano? Lalawayan, kakamayin. Ba't di na lang umamin na nasa bahaghari ka na rin kung si Balasik nagbayad pa ng ibon pagkatapos ng recording? Pues ako mangbabalasubas! Di ko babayaran tong sa akin na i-booking. Kung sa closet, nahihirapan ka mag-out. Dito sa bracket, madali ka lang matatanggal. Sa akin tatalsik pa yan na para bang ako'y lagi na lang nagsasalsal. Gago. Tangina, totoo naman eh. Lagi na lang nagsasalsal o baka mayroong MC dyan. Unemployed. Sa buhay, puno na ng sablay. Labaanan nyo lang to. Magkakaroon kayong trabaho kahit di nag-a-apply. Kasi nga si Balasik nananahimik, pinagpasada, pinag-deliver niya ng tubig. Si Da Vinci, relaxing lang. Ginawa pang source nitong stupid. Okay din ang trip. Nagbibigay siya ng trabaho, nagbibigay pa ng puhunan. Kaya sa mga kongresista dyan, subukan nyo na magdamo. Tulad nito kapag tinamaan mga isyong pangkabuhayan, talagang natututukan. At kung saan siya umi-score, siya na bahala man. Ayun lang. Dito pa lumakas si Cerces sa round 3. Mukhang magkakaroon na tayo ng deciding round talaga. Kasi akala ko magiging magiging same approach si Cerces 1, 2, and 3 Pero I think itong round 3 yung pinakamalakas niya. Ang dami niyang punto dito. Sabi ko sa inyo kailangan mo lang pakinggan si Cerces at maintindihan yung mga punto na sinasabi niya. Kasi sa 1 and 2 ganun naman yung nangyari. Pero magaan para sa akin magagaan Dito sa round 3, ayos yung mga punto niya dito. Solid to. Resista dyan! Subukan nyo na magdamo. Tulad nito kapag tinamaan mga isyong pangkabuhayan, talagang natututukan. At kung saan siya umi-score, siya na bahala na magtimbre. Tapos pakitaan nyo na lang ng tite, bibigyan niya kayo ng libre. Nung laban niya kay Diyos, nawala ka dun sa linya. Namukha ng aso. Nawala ka dun sa aso na para bang si Syke. Ang kaso sa'yo wala namang kuya na nagsampa ng kaso at habang ikaw ay nagchuchok sa harap ng Diyos ay gumanto. Na para bang nasasimbahan itong putang inan to, kaya paano naging demonyo kung sa Diyos sumasamba? Paano naging demonyo kung sa one-up, sa taas, gustong gusto na sumampa, manatili sa baba? Kung demonyo ka talaga, oo mananatili ka na dyan. Ngayong tinabunan na kita, Jesurin! Sounds like nicotine na nasa filter kung saan-saan lang tinatapon. Sobrang kalat mo, unang laban mo sa motos, binigyan ka lang ng Ralson. Tapos tinalo ka pa niya. Doon pa lang alam nyo na nakakatawa siya. Tinalo ka ng Ralson, di lang halata. Alam mo katumbas doon sa FRBL, kay Triple Pride ka nadapa. Kung usapang multi lang itong si Jesu, pasok na sa banga. Oo, multi. 4 times na siyang natalo sa pagiging pabaya. Mga nakamulti mong insulto kaya ko na samgawin. Kahit wala nang kalasag, mga bara kong may punto tatago sa iyong damdamin. Hanggang buntot mo, bumahal kasi nga si Netap na ni Rayan ang iyong pagtatapos. Tinimbre kay Cerces, ganun kanya na double cross. Tangina na, strongest round niya pa yung round 3. Props kay Cerces, ang ganda ng mga punto niya dito. Especially yung early part ng round 1. 'Di ba? Yung sabi niya sa mga unemployed, kalabanan niyo lang 'to, bibigyan kayo ng trabaho nito. 'Di ba? So ayan, sunod-sunod na 'yan. Tapos sa mga kongresista, mga ganun, 'di ba? Solid na linya 'yon, and para sa akin, ayun nga, strongest round ni Cerces tong round 3. Ito ang mahirap tapatan, 'di ba? Rounds 1 and 2 ni Cerces para sa akin, natatapatan talaga ni Jesu yon. Sa kahit na
pahina, palakas na performance ni Jesu. Napapantayan ni Jesu yung ganong performance ni Xerxes eh. Pero I think itong round 3 may hirapan siyang pantayan to. Pero depende pa rin kung ano yung dala ni Jesu, 'di ba? Dikit na battle to, pre. Jesu, let's go! Itong si Lolo Xerxes, mukhang Homo erectus. Kilalang rapist nung 80s, mahilig sa promo kepias. Kaya dapat yung titi nito kinakater kasi sobrang delikado sa bahay. Tignan nyo yung itsura. Mukhang Thailander tapos Ilocano yung nanay. Matanong nga kita, ba't iniwan mo yung ekisan? Wala pa nga kayo halos 1 dekada, gusto mo na kagad pasalo? Yung TF nyo nga doon, Pandikoko, tsaka Cobra, na bankrupt pa kayo? Yung venue nila, ginagawang bahay. Walang pasapasabi yan. Totoo si Kiluwa eh. Pagpasok ng entrance, walang ganto. Ala-alambre lang. Ulit. Yung venue nila, ginagawang bahay. Natawa si Kiluwa, kupal. Pandikoko, tsaka Cobra, na bankrupt pa kayo? Natawa si Kiluwa dito. Yung venue nila, ginagawang bahay. Walang pasak. Natawa ko kay Kiluwa. Hindi ako kay Jason natawa eh. Kay Kiluwa ako natawa. Kupal to si Kiluwa. Cobra, na bankrupt pa kayo? Yung venue nila, ginagawang bahay. Walang pasapasabi yan. Pagpasok ng entrance, walang ganto. Ala-alambre lang. Tawa rin siya. Tawa rin si Xerxes eh. Tapos yung ticket, kakabwisit. Anyabang din, pre. Pag nakita nyo ticket nila, may nakasulat, Baklaran 15. Anong gagawin mo ngayon sa akin? Mamamain? Tanga, di mo ko kayang mamain. Ngayong araw, para kang sinistema na gulong ni araw, mauubusan ka ng hangin. Tumakbo, di ba presidente ka ng tupad? Lul. Di ba presidente ka ng tupad? Tang ina mo, mandarambong. Akala mo talaga tapat sa tungkulin, inaabangan lang naman yung jampong. Tumakbo nga rin pala to bilang kagawad. Tumakbo nga rin pala to bilang kagawad. Tang ina, buti di ka namatay. Yung tinipid yung pangangampan niya, yung picture niya sa kartolina nilagay. Tang ina mo, pati kapwa Pilipino niloloko. Kaya ngayong eleksyon, hindi ka namin iboboto. Kasi 'di ba, nung tinanong ka ng taong bayan, nagmukha ka ring bobo. Nung tinanong ka anong solusyon mo sa baha, sagot mo dagdagan yung inidoro. Malas mong hindi mo nakaharap yung Jesu na naka-Ednis. Binadibag ko na si Balasik. Eto naman kamukha ni Kuya Dennis. Kaya shoutout sa nag-aabang sa akin. Kita-kits tayo sa semis. At ikaw, wag ka na tumakbong kagawad. Magtinda ka na lang ng Yossi dun sa LRT Concentrics. Time. Tayo magingay para sa laban na yun! Yo! Okay. Ang ganda ng laban. Kahit na ganun yung naging performance si Jesu. Grabe yung mga binitawan niya mga jokes dito. Inang ang hirap kasi sabi ko kanina, strong din si Xerxes yun at ang hirap
based sa performance ni Jesus sa first 2 rounds, ayun na yung pattern Ayun na yung pattern natin kay Jesus na slow start, or sabihin natin pataas yung enerhiya, pataas yung performance. Pero iba yung nangyari sa round 3, 'di ba? Ang lakas din ni Jesus doon. Real talk. Tapos grabe yung yung gitnang part, yung venue ginagawang bahay, tapos ala-alambre lang. Nakuha niya yung momentum, tapos hindi niya pinakawalan yun. After niya makuha yung momentum sa part na yun, hindi niya pinakawalan at nagtuloy-tuloy si Jesus doon. And para sa akin, strongest round din ni Jesus tong round 3. So pareha silang malakas yung pinakita, malakas yung pinakita sa round 3. Parehas nilang strongest round yon. Tabla tong battle na to para sa akin. Sabi ko kanina, magkakaroon na tayo ng tiebreaker, magkakaroon na tayo ng deciding round, which is yung kay Xerxes nga, ang ganda ng pinakita niya sa round 3, solid yung mga punto. Pero pagdating sa round 3 ni Jesus, lumaban din yon, pumalag din yon para sa akin. So, eto final score is 7-7-9. Bigyan ko kayo ng maayos na bibigyan ko kayo ng clarification dito kasi marami naman na akong gustong sabihin. So 1-2-7 tabla yun para sa akin. First 2 rounds ni Xerxes at Jesus, tabla yun sa 7 points. So that's 14-14. Then round 3, bigyan natin ng 9 points si Xerxes doon. So that's 23 points for Xerxes. Kay Jesus, meron lang starter 'di ba? May starter. Sige. As a whole na lang ba? Nag-isip ako kung bibigyan ko ng Hindi, sige. Sige, ganito. Ang hirap. Yun, naalala ko may starter nga pala si Jesus dito. So, mali ako doon. So, sabi ko kanina, tabla yung battle na to. Pero, I think, lalamang si Xerxes sa round 3. Sa score na 9-8. Yan. Klaro na yon. Malinaw na yon. Final na yon, guys. 1 and 2, para sa akin, tabla yon. Malinaw na tabla yon para sa akin. Pero, round 3, 9 points yon para kay Xerxes. Kay Jesus, supposedly, tie. Supposedly, bibigyan ko sana siya ng 9 points din, pero naalala ko may mga starter nga pala siya. So, kailangan kong i-count yun kasi naging alam ko sa 1 meron din, sa 2 meron din. Tama ba? Pero round 3 kasi yung para sa akin may pinakamaraming starter or stumbles. So, nagmatter bigla yun sa ganitong kadikit na battle. 'Di ba? Na judgment. So, I think lalamang si Xerxes ng 1 point sa round na to. So, 7-7-8. So, that's 22 points for Jesus. Ulitin ko lang. 1 and 2, tabla. Then, round 3, 9-8. Xerxes. Dikit yung battle. Maintindihan ko kung Jesus rin yung panalo. Jesus yung nag-advance. Kasi either way sabi ko nga, kung ang judging nila is, or sabi natin, kung ang preference ng nag-judge dito is yung effectivity, pwede na lang ibigay kay Jesus talaga. Kasi nakitang-kita nyo naman kung gaano ka-effective si Jesus. Pero kung ang preference naman ng nag-judge dito is yung technical, yung mga punto, 'di ba? Pwedeng ibigay kay Xerxes. Pero if may isang judge naman na nag-base sa performance, sa linis ng performance, bibigyan nila kay Xerxes 'yun. Ganun maraming preference yung judges, 'di ba? Sa mga yung sinabi ko, yun yung possible na mga categories na pwede nilang i-bring up dito. 'Di ba? So ganun lang. Sa akin, iniba ko yung sa akin. Tinabla ko yung 1 and 2, pero sa round 3, nakita ko na lamang si Xerxes sa punto doon. Si Jesus naman, sabi ko nga supposedly tabla yon, pero litaw na litaw yung mga starter niya dito. Kaya para sa akin, round 3 nakuha ni Xerxes.
Okay, so that's it. Xerxes, 23 to 22. Yo! Cristina Mariscaway, Ian Angeles, Radio Hustler. Sa may sa Tagalog rap ni Andy. Yeah, sa Black Manila, sa Hustlers, Papa Paul TV, Pizza Tiriac, Commonwealth, sa Mots Dami, Battle League, sa Ekisan, Top Tier at Pulo, saka sa Flip Top Battle League. Yeah. Pero ang boto ng hurado, 4-1! Uy, 4-1? Hindi nag 3-2? Pakinggan natin judges ha. 4-1. Advancing sa semis, magingay, tayo lahat para kay Xerxes! Shoutout kay Udi, kay Jamie, shoutout kay Arnie ng Your Trends, pati din sa mga tropang tropa. Yo, shoutout sa lahat ng mga tropang Rosal, tropang Mabini, kay Kiluwa daw, sa tropang Top Tier, Limitless, tropa ni Josh, lahat ng tropang ina nyo. Uy, hindi ako lalabas! Yan Espero, Tacoma, Motus, Pulo. Uy, hindi ako lalabas! Yan Espero, Tacoma, Motus, Pulo, Flip Top. Ako isang bumoto kay Xerxes. Round 1 para sa akin, okay sana yung mga verse ni Jesu. Style clash din siya, no? Yes, pero style. parang nag-jokes din si Xerxes ng round 2 eh. Yung round 1 ni Jesu, para sa akin yun sana yung pinakamalakas niya. Ang problema kasi, familiar ako dun sa tinutukoy niyang kanta eh. Parang naririnig ko yun sa intro palagi ni Xerxes. So alam ko na hindi nga yun yung tiyo yung tinutukoy niya, hindi tiyo ni Xerxes. So kahit malakas yung round 1 niya, tas consistent naman yung round 1 ni Xerxes. So parang nabaliwala yung angle. Round 2, para sa akin rampage si Xerxes doon. Tapos trinay niya rin sa round 3 na baliin ulit yung angle ni Jesu. Kaso para sa akin hindi siya naging effective katulad ng ginawa niya sa angle para sa round 1. Para sa akin yung round 2 and round 3 ni Jesu pababa na siya. May mga highlights ng jokes pero Okay. para sa rampage na yung round 2 ni Xerxes. Tas round 3 niya malakas rin yung round 3 niya pero mas mahina kasi yung round 3 ni Jesu. So round 1 Xerxes, round 2 Xerxes, round 3 Xerxes. Sandrino Uno, Bataan Crew, Next Gen, BRC. Para sa akin, round 1 kay Jesu yun. Kasi parang medyo naiksiyan ako sa round 1 ni Xerxes. Sabi ko sa inyo eh. Tapos round 2 malinaw kay Xerxes. Sa round 3 kay Xerxes. Kasi medyo lumaylay si Jesu. Okay. Para sa akin, Xerxes. Yung Nicola, binoto ko si Xerxes. Yung round 1 yun yung pinakamalakas nilang round. Pero bibigay ko slight edge kay Xerxes yun. Kasi although ang daming patok na jokes ni Jesu, mas maraming yung haymaker na tumama si Xerxes kay Jesu. Kaya slight edge yan para kay Xerxes. Yung round 2 yun yung pinakamalakas nilang rounds. Slight edge din kay Xerxes kasi parang medyo laylay yung mga jokes ni Jesu doon. Lalo na doon sa round 3. Kaya doon lalong mas napalaki yung lamang ni Xerxes. Kaya all 3 rounds para kay Xerxes. Okay. Binoto ko sa round 2 tsaka 3 si Xerxes para sa akin mas malinaw. Tapos yung round 1 parang debatable pa kasi yung mga jokes na nung ko lang narinig pero malakas na, pero para sa akin hindi pang tournament kasi to ngayon. Binoto ko si Xerxes sa round 2 and 3. Binigay ko na lang kay Jesu yung round 1. It's over. Personal taste ko lang to. So, I mean, hate me if you want. Pero ako lang yung nag-isang bumoto kay Jesu. Para sa akin, round 1 and round 2 sa kanya. Round 3 kay Xerxes. Siguro mabilis na explanation lang. Tingin ko yung kay round 1 ni Xerxes, tingin ko competent and strong yung delivery, pero wala yung highlights na hinahanap ko personally sa personal ko na taste, except yung strap on na imagery which I thought was effective. Whereas si Jesu, kumbaga meron siya yung PhilHealth puno na vlogger na naglilinis ng tungtod. Kumbaga tingin ko strong yung imagery, strong yung comedy doon, and I like na mas diverse yung energies. Yes. Na ginagawa ni Jesus sa round 1. So parang para sa akin, sa kanya yung 1. Round 2, ito kasi personal ko lang again na taste. Kumbaga si Xerxes gumagamit ng non-rhyming conversational rebuttal. Kumbaga so
Baga para sa akin minus yun, tapos medyo defensive pa sa sa atake ni Jesus. So para sa akin minus yun. Yung highlight lang para sa akin yung tinatalo ka ng pangit na scheme. I think yung punto doon maganda eh. Pero si Jesus kasi sa round 2, feel mo talaga na mahigpit yung grasp niya sa material niya eh. Meron siya yung mga maliliit lang na details na para sa akin, yun yung hinahanap ko talaga, yung mga ganun. Tapos gusto ko yung bakla, yung anak, parang sinasadya niya na maging, mag-attacking, parang pambaka din. Leeg na kinagat ng langgam, yung full address na naka-metro, naka-multi-naka-metro. I'm a sucker for shit like that. Round 3, klaro, round 3 si Xerxes gumamit naman ng non-rhyming conversational na rebuttal. Para sa akin, sa taste ko lang, minus yun. Pero gusto ko yung ad-lib niya na parang nagsasalsa. Totoo naman eh. Parang yun yung fun shit na sana mas marami ko pang best nakita kay Xerxes eh. Pero kumbaga sa round 3, kung ano man yung gusto ma-achieve ni Xerxes sa round 3, mas na-achieve niya kaysa sa gustong ma-achieve ni Jesus sa round niya. So, kasi si Jesus, kumbaga meron nga siyang ala-alambre lang, meron siyang ganun, pero kumbaga yung less effective yung delivery, less creative yung jokes, tapos paulit-ulit pa yung mismong format. So, kumbaga, na-feel mo na talaga na parang it's as if, nung nagsusulat siya, parang tinamad siya dun sa round 3. So, parang, yun. Pero, 1 and 2 pa rin. Uy, si Kulas. Saan na tayo? Ba't napunta tayo kala malupiton? Okay. Ayos yung explanation ni ni James Oberman Mukhang magandang i-guess si James Oberman sa ganitong klaseng content diba? Galing. Nagkaroon tuloy ako ng idea. Nagkaroon ako ng idea na baka soon kapag okay na yung sked natin, ang dami nating project na collab. Shoutout kay Hespero, kay MJC, kay JM Lopez TV, sino pa? Marami, Kiluwa, gusto rin ni Kiluwa. So gusto ko rin naman, pero nakita namin yung setup ko, diba? Ito pa lang. So, tignan natin sa mga susunod. Ako gusto ko. Magtutuloy-tuloy naman tayo sa ganitong klaseng content. So, ako personally gusto ko rin na may kausap ako sa habang nagre-review ng battle, diba? Sinong may ayaw, diba? Okay. Gusto ko yung explanation ni James Oberman and kung paano niya ina-explain kada round. Feeling ko masaya siyang kakolab dito sa ganitong klaseng content. Brainstorming talaga malala. Pero I think minsan parang nakikita ko rin na baka may mga punto siya na wait, nasan yun para sa akin? May ganung punto ba siya, something ganun. So, 'di ba? Rin. Let's see sa mga sa mga darating na araw, na taon, tignan natin. Okay? Pero ayun, ang boto ko naman dito, Xerxes. Hindi siya all 3 rounds. Round 3 lang para sa akin. Okay? So, yun lang. Medyo napahaba yung natin dito usapan, 'di ba? Kasi para sa akin sobrang dikit ng battle. Kailangan ng maayos at magandang explanation, breakdown sa battle na to. That's it. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.